Sa tingin niyo, ano dapat niya gawin? Harapin niya? Magagawa niya ba harapin? Harapin niya ang taong bayan. Eh yung Pumunta sa rally, explain niya. Pero yung takot nila na mabaril sila, masaasinate sila, is that valid reason? No, ako, dami nang kanakot sa akin eh. Pakulong daw ako, pinahila ng plunder at lahat. No, ulitin ko ulit. Pakulong niyo ako, papatay niyo ako, okay lang. Pero tatlo dadanan niyo. Matao bayan, manaligon kayo yan kung ako papatay niyo. Ang mga Ilocano na matitino. Wala naman ako. Ang Diyos, hindi sila makakalusot. Ang ating Panginoon Diyos, hindi sila makalusot dyan. Lulutuin sila ni Satanas. Alam mo, Manong, may isang tanong eh. Pagdating dyan sa destabilization na yan. Ito po bang labas po daw ninyo? Is this part of your legacy that you're trying to, kung nasa fourth quarter ka na doon ng life mo, gusto mo mapaganda yung imahe mo sa taong bayan? No. Wala akong mga agenda rito. Humihingi ako ng pamanhin dahil nakatulong ako sa kanya eh. Hindi na malabas niya kung hindi. Humihingi ng paumanhin sa taong bayan. Taong bayan dahil parte ako nag-convince na buto natin. Nagsisihan Hindi mo. presidente ako, hindi ako. Ambisyon lang niya ng vice president. Ako lang nagsabi na presidente muna, pag nagpahal si Sara, baba ka, protected ka na. Palakpakan yung mga Ilocano. So, tinuloy na namin. So, nung kampanya, bawal pa. But nakakuha ko nung journal of PRRD ng permit. Maliit lang pwede. Bawal ng malaki dahil COVID. So ginawa ko, regional mayor. Pinasyaran namin. So naging popular. Sabi niya, Manong, mabuti na ikaw presidente ng Mayor's League. Kasi nung araw, tumakbo ko, wala akong isang mayor. Maraming salamat, Manong. Papasalamat. Hanggang doon na lang. Bago pa lang, ininsulto na ako sa Japan. Aside sa mga daming sinasabi na pangako sa akin, naintindihan ko yun dahil promising couple. Pangako sa Japan, ang aga. Nasa presidential table kami. Binati lahat. Nandun ako. Hindi ako binati. In spite of the fact, lahat ang ginawa ko sa kanya, insulto sa sarap ng mga organization. Pinaalala pa yung yan. Dad, Manong Chavez is here. Tinignan naman ako, hindi ako bileksyon. Bastos yun. Pero, bakal ba ako? Hindi. Nakisama pa rin. Kaya ako, pero... Napatawan niyo na ba siya sa ginawa niya? Ako, napayan ako. Of course, napayan ako. Tao lang ako, hindi ako plastic eh. So, nung natapos yun, nag-alisan, napilitan ako na iwan dahil nagpa-picture lang ng tao. Dami. Yung pa ibang nagpa-picture dahil bastos naman ang presidente niya. Tiniis ko yun. Pangalawang malaki kasalanan niya, paghuli kay President Digong Duterte. Dapat pakita niya na matigas siya, dito litisin, dahil sarili tayong batas, hindi pamigay sa mga bansa. Yun ang masama. Ibig sabihin doon, mayroon siya statement niya na ipapakita ko yung statement niya na hindi ko rin yung siya ICC niya, meron tayong sariling batas. Siya nagsasabi. Kung nakalimutan nyo na, papakita ko yun. So, yung ginawa nyo yan, hindi maganda. Meron tayo sariling batas. Bakit niya ipagtanuro sa ibang bansa? Ang Amerika, magsisirong tao nagkasala nito. Embassy, pupunta, tinutulungan nila bakit anong kasalanan nila. Tayo, pinakadala natin. Hindi, dapat ibalik si Presidente Duterte para tayo mag-iris. Kung ano ba ang kasalanan na, ipakita natin na patigas ang Presidente, kaibigan ko ito, pero kailangan naroon. Mahiwaga ang mga ginawa niyang hakbang. Nasaktan niya yung mga taong tumulong sa kanya. Ano ang pinakaugat kung bakit parang wala sa alignment o kilos o tama o normality yung ginagawa niya? Is it the people behind him? Or is it true na siya ngayon ay according sa rumor, no? Sa dark web,
meron daw mga sindikato, drug lord, ano sa likod niya na hindi niya matanggihan. Kaya kahit na walang size ginagawa niya, totoo po ba yun? Palagay ko kung very involved na siya eh. Dahil day one, first year, 3 taon lang, paano nakakuha ng 31 billion in Vizcaya? Makakakuha ka kung may kapit ka sa pumalasa sa taas. Ang tagal ng kontraktor ng tatay ko, ang tagal ng kontraktor. Never kami nakatigil na gano'n na. Pero bakit niya Billion, inintang yun? billion. Bakit niya nilabas ito? Anong ginawin mo din talaga? Para hero siya, dahil puputok tayo, sasabog na eh. Meron na maglalabas, ginunahan niya. At saka may nagsadya. May maglalabas na. May maglalabas na. At nagsasalita na yung tao. So, sinadya niya para ibintang siya iba para hero siya. Nilalaglag pati kasamahan niya. So, base sa senior mo sa akin today, Manong, dahil nagkamali ka sa pag-endorse mo kung bakit siya ngayon naluklok, you feel it's your responsibility to also correct the wrong. Is that it? Guilty ako dahil nabudol ako, kala ko ayusin ang pangalan ng mga magulang nila. Dahil mga magulang nila nakalagay sa Guinness Book of Records. The biggest robbery of government. Picture ng tatay niya at nanay niya. Nakakaya eh. Dapat yun ang ayusin niya. Akala ko, hindi, mas pasahol pa kayong ginagawa. Wala itong mga flood control kung hindi niya pinirtahan. Siya ang responsible. Siya ang commander-in-chief. Walang lalabas sa pera kung hindi niya pirmahan. Ang national expenditure, i-re-review na yan. 556 billion, less than a trillion. Binigay sa kanya, re-review niya yan. Bakit? 29 billion tinanggal niya yan. Di alam niya yan, bakit tituloy pa? Pinabantayan na sana lahat yan. Kung talagang totoo yung sinasabi niya. Ngayon sinasabi, dapat magtaya ano, too late. Too late. Para ba ang sinasabi niya na, tama na, kulong natin to, kasalanan ito. Nagumugas na ng kapay. Merong tinatawag na Marcos Gold. Marcos Gold. Kinto. Gold. Yung Marcos Gold na yan, nagkaroon dati ng beneficiaries na listahan sa buong Pilipinas. Na kung sino man ang pipirma doon, sila ay makatanggap. Pag once na mailabas na ng Bangko Sentral or yung mga reserves of gold yan. Nilabas daw po ito sa kanila. Is that the reason why na parang they can buy everything? Parang may nagsabi na rin sa akin, parang binenta na ang mga ginto natin, wala na tayo. Binenta ng mura. Yun ang alam natin, ayun ang babog din sa akin. Parang tayo, parang gano'n, hindi mo dapat binenta yun. Hindi dapat binenta. Hindi dapat binenta. Napakamura daw binenta. Kung totoo yun, hindi mo sinasabi. Baka nag-cash out na. Kung may papayo tayo sa ating mga taong bayan, sa mga opisyal ngayon na nakaupo, ano pong pwede niyo maging mensahe sa kanila sa nangyayari? Ang nangyari ngayon, ang masasabi ko lang po, huwag tayong matakot, magsalita, sabihin natin ang totoo. Hanapin natin, iharap nila sa taong bayan ang mastermind, sinong gumawa nito, tinuturo na ng tao eh. Bakit ang ngayon? Ang ginawa, ikulong ito, kasuhan to. Nilalagyan din niya yung mga gawa niya. At yung mga ginamit. Sino mga ginamit? Contractor, engineer. Mga engineers, hindi gagawa yan kung hindi loko sa kanila. Pinagawa nila lang sila kung hindi nila implement. So ginamit lang ito, mga ito. Paano na yung mga nakinabang? Hindi niya sinabi. Sino mga nakinabang? Nasaan mga nakinabang? Nakalis sa ibang bansa. Hindi niya minimensyon. Minensyon lang yung pigsang buo niya. Tataranta na.